sa mga nakatatanda upang wala tayong pagsisihan pagdating ng araw. Ikaw kabarangay, gaano mo kahandang pangatawanan ng bunga ng iyong kapusukan? Dear Papa Dudut, kumusta po? Bago ko po umpisahan ang pag-share ng life story ko, ay pabati po muna ng isang mainit at magandang katanghalian sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vanji, 28 years old at taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Sobrang natutuwa po ako sa mga kwento na itinatampok ninyo na talaga namang kinapupulutan ng aral sa buhay. Yun po ang dahilan kaya naisip kong sumulat sa inyong programa upang ako naman ang makapagbahagi. Magsisimula po ang lahat noong 19 years old ako. Teenager pa lamang at aminado po akong may katigasan na ang ulo ko, Papa Dudut. Siguro kasi ayun din yung panahon na gusto kong i-explore ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng bahay namin. Kaso ay nagkaroon naman ako ng striktang magulang. Kaya aaminin kong naging rebelde ako sa sarili kong paraan at madalas na hindi nakikinig sa mga payo at pangaral nila. That time ay kasabwat ko lagi sa pagpapasakit ng ulo ng parents ko ang pinsan at kabarkada kong si Dana. Magkaedad lamang kami, Papa Dudut, kaya super close namin. Ang paborito namin gawin ay gumala at kasama ng apo doon yung hilig namin na magpunta sa mga sayawan sa mga barangay, lalo na tuwing may fiesta. Ano na te, ang tagal mo namang sumagot, naiinip na ako. Ano ba kasi uli yung tanong mo, Dana? Ay, ano ba yan? Paulit-ulit? Lutang ka ba o sabog? Sorry na, pero pareho. Ano nga kasi yung tanong mo? Kung gora tayo dun sa sayawan ka ako. Naku, maganda daw dun, tapos baka dun na rin natin makilala yung Prince Charming natin. O di ba, bongga? Lagi mo na lang yan sinasabi kada sayawan na pinupuntahan natin eh. Ending, wala rin naman tayong nakikilala na cute boys dun. At least nakapag-enjoy tayo sa pagsasayaw. Yun naman ang importante, di ba? Alam mo kasi may bago akong moves ngayon. At gusto kong gamitin dun sa sayawan para ako yung pagtinginan ng mga tao. Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Ay, pero gustuin ko mang pumunta. Alam mo namang mahigpit si na mama. Last time napalo pa nga ako't napagsabihan. Piruin mo sa edad kong to, para pa ring bata yung turing nila sa akin. Nakakahiya at nakakainis kaya. Naku, matagal na namang nakakainis yung si tita eh. Pero go pa rin tayo. Gusto ko talagang pumunta doon. Ayoko naman mag-isa kasi partners tayo, di ba? Gusto mo yata talaga akong pompyangin ng mama ko, no? Minsan iniisip ko kung pinsan ba talaga kita o ano eh. Siyempre pinsan mo ko, kaya nga lagi kitang sinasama sa mga gala ko eh. Saka de, kala mo naman ikaw lang yung may striktong magulang. Ako rin naman, nung nakaraang araw nga kamuntik na akong sinturunin ni mama dahil ang tigas ng ulo ko. Pero go pa rin ako. Bakit ba? Malalaki na tayo, hindi na tayo mga bata. Sa bagay, correct ka dyan sa sinabi mo. So, ibig bang sabihin yan? Pumapayag ka ng sumama sa akin? May magagawa ba ako kung tumanggi ako? Siguradong di mo na ako titigilan. Kesa naman maaburido ko sa'yo, sige, sasama na lang ako. Pero paano tayo aalis? Di naman tayo pwede magpaalam sa mga magulang natin kasi hindi nila tayo papayagan. Madali lang yan. Kung hindi nila tayo papayagan, tatakas tayo. Hala, sigurado ka ba dyan? Kasi kapag nahuli nila tayo, baka mga mata lang natin walang latay. Siyempre hindi tayo magpapahuli. Hindi naman tayo ganun kaengot, no? Pagtulog na silang lahat, saka tayo aalis. Tapos, babalik din tayo bago pa sila magising. O di ba? Hindi nila malalaman na nakapuslit na tayo. Basta talaga kalokohan, napakabibo mo, Dana. Siyempre, ako pa ba? Pero yun na yung plano, te ha. Hintayin mo yung text ko kung saan tayo magkikita. Dapat magpakabait ka muna ngayon para hindi ka nila paghinalaan mamaya. Mukhang kailangan ko nga magpa-good shot. Sige, ako na lang maghuhugas sa mga pinagkainan namin hanggang hapunan. At magdidilig ng mga halaman ni mama para naman matuwa siya sa akin.
Ikaw din, magsipagsipagan ka muna dun sa inyo. Oo nga tutulungan ko muna si mama maglaba kahit ayoko dahil masusugatan tong mga kamay ko. Pero alang-alang sa sayawan na yan, isasakripisyo ko ang malaporselana kong kutis. Dami mo talagang alam, kainis ka. Naman, gumagana utak ko sa mga kalokohan. Ang totoo ay kilala na po kami ni Dana sa barangay na pinupuntahan namin dahil lagi kaming umaattend sa mga sayawan doon. Kumbaga sa attendance ay mabi-very good kami ng teacher dahil lagi kaming present. Laking probinsya po kami at kumpara sa mga taga Maynila, yun po ang nagsisilbi naming libangan. Kaya nga kapag malapit na ang fiesta sa isang lugar sa amin, ay nagpaplano na kami ni Dana na pumuslit dahil panigurado na hindi kami papayagan ng mga magulang namin. Konsentidor din po kasi ang mga barkada namin kaya malakas ang loob naming sumaway sa mga pinagbabawal ng mga magulang namin. Sa katunayan, kapag hindi kami nakakapunta ay sinusundo nila kami sa mga bahay namin. Moving forward, natuloy nga po ang pagpunta namin ni Dana sa sayawan na pinagplanuhan naming puntahan. As usual ay masaya po akong umuwi sa bahay namin pagkatapos ng nakakapagod na gabing yon. At kahit na pinaulanan na naman ako ng sermon ng mama ko matapos niyang magkaidiya sa pagtakas namin ay wala po akong pakialam, Papa Dudut. Para sa akin ay hindi nila ako mapipigilang gawin ang gusto ko kahit na pagbawalan pa nila ako. Lumipas sa mga araw at nagkaroon na naman ng sayawan sa isang partikular na barangay sa lugar namin na pinuntahan at dinaluhan namin ni Dana. Tapos ay doon ko po nakilala si Jeffrey nang minsan ko siyang makapareha sa sayaw. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng magandang dalaga sa harap ko? Hoy, hindi naman ako maganda. Sakto lang. Basta para sa akin, maganda ka. Ako nga pala si Jeffrey kung itatanong mo. Vanjie naman ang pangalan ko. Sabi na bagay sa'yo. Parehong maganda. Puro ka bola. Pasalamat ka, gwapo ka. Aba, gwapo talaga ako kasi sabi ng tatay ko, magaganda at gwapo raw ang lahi namin. Wow, ang hangin mo rin pala, no? Para tuloy gusto ko nang bawiin yung sinabi ko. Pero biro lang kasi totoo namang gwapo ka. Bawas-bawasan mo lang ang pagiging presko. Hindi naman ako presko. May confidence lang. Tagasan ka nga pala. Bakit ngayon lang kita nakita sa barangay namin? Hindi ka ba taga rito? Taga dyan ako sa kabilang barangay. Dayo lang kami rito ng pinsan kong si Dana kaya ngayon mo lang ako nakita. Ay, nga pala yun si Dana oh. Mahilig talaga kaming pumunta sa mga sayawan kaya nung nabalitaan namin na meron dito sa lugar nyo, nagpunta kami kaagad. Mabuti naman kasi kung hindi kayo pumunta rito, hindi sana kita makikilala ngayong gabi. Feeling ko ako na tuloy ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa kasi nakasayaw kita, Vanjie. Bolero! Pero in fairness di ko lamang isasagot ko. Hayaan mo na kung wala kang masabi. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan mo sumagot sa mga papuri sa'yo. Pero marami na bang nakapagsabi na maganda ka? Lalo na yung mga mata mo. Ikaw pa lang. Sabi na wala talagang taste ng ibang tao. Pero ayos na rin na sa akin mo nalaman. At least mas totoo, di ba? Naku, wag mo naman ako masyadong purihin kasi baka masanay ako tapos hanap-hanapin ko na. Sige ka. Wala namang kaso kung hanap-hanapin mo. Willing naman akong i-appreciate ang ganda mo at sabihin yun sa'yo para malaman mo. Sabi kasi ng mga magulang ko, kapag may maganda tayong nakikita sa paligid natin, sabihin natin. Ipaalam natin dun sa tao para ma-boost yung confidence niya. Tama nga naman, kasi parang naging confident ako ngayon dahil sa mga sinabi mo. Thank you, Jeffrey Alam mo, kahit ngayon lang tayo nakita, magaan na talaga loob ko sa'yo. Weird ba yun? Hindi naman. May mga tao talagang itinakda para sa isa't isa. Kaya kahit hindi pa sila nakikita ng matagal, kampante na sila sa isa't isa. Sinasabi mo ba na tinadhana tayo? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Teka, may boyfriend ka na ba, Vanjie? Wala akong boyfriend. Kung liligawan mo ko,
Baka ikaw ang unang maging boyfriend ko. Anong sabi mo? Medyo mahina. Hindi ko masyadong narinig. Ang sabi ko, sumayaw na lang tayo. Tara na, excited na akong ipakita sa iyo yung moves ko. Sige, tara. Papa Dudut, sinong mag-aakala na magkakatagpo ako ng isang lalaki na makaka-fives ko sa lugar pa mismo na hindi ko inaasahan? Siyempre kung tatanungin niyo ako kung anong pakiramdam ko ay kulang ang salitang masaya para i-describe ang feelings ko, lalo na nga noong isinasayaw na ako ni Jeffrey. Feeling prinsesa rin kasi ako that time, lalo pa nang magkaalaman kami ng pangalan at yung mga mata niya ay hindi na maalis sa pagkakatitig sa akin. Sabihin niyo na po na maharot ako, pero sinong hindi kikiligin ng mga panahong yon? Bago magtapos ang sayawan at tuluyan kaming magkahiwalay ni Jeffrey ay nagkapalitan na po kami ng cellphone numbers, Papa Dudut. Tapos nagsimula na po kaming maging textmates. Ang nakakatuwa pa rito ay regular ang pagkikita namin ni Jeffrey, lagi ang ginagawa namin ni Dana papunta doon, lalo pat naging boyfriend na rin niya ang isa sa mga kaibigan ni Jeffrey. Kung magpapaalam kasi kami ay hindi rin naman kami papayagan ng mga magulang namin, kaya tumatakas kami. Siguro sila na lang din ang nagsawa sa kakasaway sa amin, kaya sa huli tinigilan na lamang nila. Hindi nga nagtagal ay nagkamabutihan kami ni Jeffrey at niligawan niya ako, Papa Dudut. Pagkaraan ng 2 linggo ay ibinigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang maging kami ni Jeffrey ay walang pagsidlan ng kasiyahang nadarama ko. Pakiramdam ko ako yung bida sa mga teleserye na pinapanood ko gabi-gabi sa GMA Telebabad. Tapos si Jeffrey naman ang leading man ko. Tawagin niyo na akong corny, pero ganun yata talaga kapag in love. Kaya lang aaminin ko po na mas naging mapusok ako na magka-boyfriend. At mas lumala kasi ang pag-alis ko sa bahay nang hindi nagpapaalam sa magulang ko. Kesyo gusto kong makipagtagpo kay Jeffrey. Sa katunayan ay may eksena pa nga na sobrang desidido kong makaalis ay tumalon pa ako sa bintana ng bahay namin, Papa Dudut. Siyempre nag-hysterical naman ang nanay ko, kesyo baka ikapahama ko ang ginagawa kong yon. Tapos may isang beses din na sa pag-uwi ko sa bahay namin, nasa labas na po ang mga damit ko dahil gusto na nilang palayasin ako. Nagkaayos din naman po kami ng magulang ko, pero pagkaraan ng ilang araw ay bumalik ulit ako sa dati kong gawin, ang pagpuslit para makipagkita kay Jeffrey. Hindi niyo po ako masisisi dahil para sa akin ay si Jeffrey ang safe and comfort zone ko. Kapag kasama ko siya ay ligtas ako at malaya dahil nakakatakas ako sa mga responsibilidad sa bahay namin. Nang mga panahon na yon ay naging bulag at bingi po ako sa payo ng mga magulang ko dahil sa pagmamahal ko sa boyfriend ko. Bukod sa pagiging mapusok, mas naging matigas ang loob ko, Papa Dudut. Isang gabi, pareho kaming lasing ni Jeffrey at may nangyari sa amin. Yun po ang unang beses na nagpagalaw ako at tiwala naman ako dahil mahal ko siya. Sa loob ng 3 buwan namin bilang magkasintahan ay 3 beses na pong may nangyayari sa amin ni Jeffrey, Papa Dudut. Ote, bakit nakasimangot ka dyan? Sige ka, magkaka-wrinkles ka. Dana naman. Problemado na nga yung tao, tapos kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Wala siya. Kaya nga nagtatanong ako kung bakit ka nakasimangot, di ba? Ano ba kasing problema? Ay, di ba kasi ako nagkakaroon? Wait, absorb ko lang ha. Menstruation ba yung tinutukoy mo na hindi ka pa nagkakaroon? Oo, ilang araw na akong di pa nagkakaroon. Kinakabahan na ako, te. Gaga, bakit ka naman kakabahan? Nangyayari talaga yun kahit na sa sinong babae, kahit na sabihin mong regular ka. Malay mo, nagbago yung cycle mo. Hintayin mo lang kasing dumating. Bihira, dati naman ayaw na ayaw mong nagkakaregla kasi hindi mo kaya yung sakit ng puson. Tapos ngayon… Intindihin mo kasing mabuti, Dana.
Hindi naman ako matatakot na ma-delay ang menstruation ko kung wala naman akong dahilan para matakot. Wala ka! Ibig sabihin, gaga ka talaga! Shh! Huwag ka maingay! Mamaya marinig pa tayo ni na mama, maghinala pa yun. Huwag kang ang OA. Magkasama sila ni mama dun sa labas nagpapapedicure. Oh, pero seryoso ba yan? Kaya ka ganyan ka problemado kasi baka buntis ka? Aray! Ano ka ba? Ba't mo ako pinalo? Ayan, kasi ang kulit mo. Sinabing huwag ka maingay. Pero oo, pinoproblema ko nga yun kasi nga, baka may laman na tong tiyan ko. Sino ama? Si Jeffrey, malamang. Alam mo, pag di ako nakapagpigil, sasabunutan na talaga kita. Kalma lang, te. Huwag akong pagbuntunan mo ng inis mo. Kakaloka ka naman kasi. Alam ko naman yun, kaso nandito na nung gagawin ko. Natatakot akong paalam kina mama kasi baka patayin nila ako. Hindi pa naman confirm kaya huwag ka muna mag-assume. Mabuti pa sumama ka na lang sa bahay. Pumili tayo ng pregnancy test kit sa butika. Tapos doon mo na gawin yung pagpipiti. Pagpapaalam na lang kita sa mama mo na may gagawin tayo sa bahay. Para naman hindi ka mag-isa ano't ano man na maging resulta. Salamat, Dana. Di ko lang magagawin kung wala ka. Naku, ayos na yun. Siyempre magpinsan tayo. Alangan namang pabayaan kita, di ba? Pero gaga ka pa rin kasi hindi kayo nag-iingat ni Jeffrey. Nag-iingat naman kami, kaya lang. Shut up na. Ayoko nang pakinggan yung kaharutan mo. Kaloka talaga kayo. Mapapaaga yung baby nyo. Aray, nakakarami ka na, te, ha? Makakarami talaga ako kung di ka pa titigil sa pangasar mo. Gantong kabado na nga yung tao eh. Papa Dudut, ayaw ko pong maniwala na posibleng buntis ako kaya delay ang menstruation ko. Pero deep inside ay natatakot na po talaga ako. Regular kasi ako nagkakaroon kaya hindi ko mapigilang mag-worry. Tapos ay hindi pa kami gumagamit ng proteksyon ni Jeffrey kapag may nangyayari sa amin dahil ang sabi niya ay marunong naman siya at alam niya ang gagawin para hindi ako mabuntis. Nang araw na yon ay sumama po ako sa bahay ni Dana para mag-pregnancy test at nang tumambad sa akin ang 2 linya, indikasyon na positibo ako ay hindi labis saya kundi matinding takot ang naramdaman ko, Papa Dudut. At unang-una na roon ay yung takot sa magiging reaksyon ng mga magulang ko. Inalo at dinamayan po ako ni Dana matapos kong sabihin sa kanya ang mga kinakatakutan ko dahil sa unexpected pregnancy na meron ako ngayon. Nagiyakan nga po kami noon, Papa Dudut, tapos ay naisip ko na higit kanino man, kailangan ko ang tatay ng baby ko. Doon po ako nakipagkita kay Jeffrey para sabihin sa kanya ang balita. Pero kung ano namang positibo ng resulta ng pregnancy test, ay siya namang negatibo ng reaksyon ni Jeffrey matapos malaman na magkakaanak na kami. Nang mga sandaling yon ay unti-unting gumuho ang lahat ng mga pangarap ko sa buhay at wala akong magawa kundi tingnan lamang ang mga yon habang nawawasak at nasisira. Ano ba kasi sasabihin mo, Vanji? Bakit bigla-bigla mo na lang akong tinatawagan para makipagkita? Medyo busy kasi ako ngayon. Di ba sinabi ko naman sa'yo na kailangan kita ngayon? Jeffrey naman, huwag ka namang magalit sa akin. Hindi naman ako galit. Nagtatanong lang ako kasi biglaan. Ay, may problema ka ba? Pwede ka magsabi sa akin. Meron talaga at malaki. Oh, tingnan mo yan. Ano ba to, Vanji? Kaninong pregnancy test to? Anong klaseng tanong ba yan? Malamang sa akin. Buntis ako, Jeffrey. Nabuntis mo ko. Magkaka-baby na tayo. Imposible kasi nag-iingat naman tayo. Yan din ang akala ko kaso wala. Ilang araw na akong di nagkakaroon. Natatakot na ako. Kaya sinabi ko kay Dana tapos sinuggest niya sa akin na mag-pregnancy test ako. Ayan ang resulta, Jeffrey. Hay, ano nang gagawin natin? Paano natin sasabihin sa mga magulang natin? Anong paano natin sasabihin? Hindi natin sasabihin, Vanji. Jeffrey naman! Sorry, pero hindi pa ako handang tanggapin na magiging anak natin. Ayoko pa maging tatay. Marami pa akong pangarap sa buhay, no?
At hindi ko yun matutupad kung magkakaroon ako ng responsibilidad. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Kasi kung joke yan, tigilan mo na yan. Huwag mong sabihin yan kasi pinapasama mo lang ang loob ko. Hindi ako nagbibiro, Vanji. Hindi pa ako handa sa pagdating ng baby natin. Isang malaking kalokohan na nakipagkita ka sa akin ngayon para lang sabihin na buntis ka. Siraulo ka ba? Siraulo na ako siraulo. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko matatanggap ang bata sa tiyan mo. Ayoko siyang kilalanin bilang anak. Mabuti pa habang maaga, ipalaglag mo na yan para wala na rin tayong problema. Kasi kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi ko kayo pananagutan, no? Mabuti pa alis na ako. At ikaw, umuwi ka na sa inyo kasi baka hinahanap ko na ng parents mo. Di ba ayaw na ayaw ng mga yun na wala ka sa paningin nila? Oo, pero wag mo naman akong iwanan, oh. Please, hindi ko to kakayanin. Jeffrey, mababaliw ako. Hindi ko na problema yun. Nagmakaawa po ako kay Jeffrey Papadudut na panagutan ako at ang magiging anak namin. Pero naging bingi siya sa mga pag-iyak at pakiusap ko. Kulang na lang ay magmanikluhod ako na huwag siyang umalis ng sandaling yon dahil kailangan ko ng karamay. Kaso desidido po si Jeffrey na iwanan ako at takasan ang responsibilidad niya sa amin ang baby niya. Akala ko ay nabibigla lamang siya kaya nagawa niya yon, ngunit kinabukasan ay nakarating sa akin ang balita na lumuwas na ng Maynila si Jeffrey para tuluyan na kaming hindi magkita. Papadudot, kulang na lang ay masiraan ako ng tuktok ng mga panahon na yon dahil nga mag-isa ko na lamang haharapin ang pagbubuntis ko. Hindi ko po alam ang gagawin dahil naging malabo ang direksyon ng buhay ko. Labis-labis din ang pagsisisi ko dahil hinayaan ko ang sarili ko na magtiwala sa taong katulad ni Jeffrey na sa huli ay sasaktan at iiwanan lang din pala ko. Kulang na lang ay mabaliw ako sa kakaiyak ng patago dahil hindi ko na makontak si Jeffrey Papadudut. Daig ko pa yung nagluluksa sa patay dahil pakiwari ko ako yung namatay ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, marami po akong naiisip gawin ng mga panahong yon. Tulad ng pagpapalaglag sa anak ko gaya ng sinabi ni Jeffrey para matapos na yung mabigat na dalahin sa aking dibdib. Sobrang depressed at stress na po ako, plus hindi ko pa rin sinasabi sa magulang ko ang sitwasyon ko. Tanging si Dana lamang po ang nakakaalam at karamay ko pag nagbe-breakdown ako. Pero syempre hindi naman po palaging nasa tabi ko ang pinsan kong yon dahil may iba rin siyang pinagkakabalahan. Kaya kapag ako na lamang mag-isa ay doon ako mas nag-iisip ng kung ano-anong hindi magagandang bagay. May punto na tinuloy ko ang planong pagpapalaglag sa baby na nasa tiyan ko sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot at inuming mapapait gaya ng alak upang pinsalain ang sanggol na dinadala ko. Umabot din ako sa punto na tumatalon ako sa may bintana ng bahay namin para madisgrasya ang baby ko. Pero nagdaan pa po ang ilang araw at nanatiling nasa tiyan ko pa rin ang bata. Doon ko na po inamin kay Dana ang mga pinaggagawa ko. Tanda ko pa na nagalit siya sa akin pero kinausap at binigyan niya ako ng payo tungkol sa tama at mas mainam kong gawin. Aminin ko na malaki ang naitulong ng usapan namin yon para maibsan ang bigat na dinadala ko. Akala ko wala na akong igagalit pa dahil sa ginawa sa'yo ni Jeffrey. Pero parang mas magagalit ako sa pinagagawa mo sa sarili mo at sa baby mo, Vanji. Okay ka lang ba talaga? Paano mo yun naisip? Hindi ko rin alam, Dana. Basta ang nasa isip ko lang mawala na yung baby sa tiyan ko para matapos na rin yung problema ko. Pero pati sarili mo nilalagay mo sa kapahamakan. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Ano na lang ang mararamdaman namin? Sige nga, paano ang parents mo? Vanji naman? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Anong magagawa ko kung yun lang naisip ko? Sige nga,
Kung ikaw nasa posisyon ko, anong matinong maiisip mo? Wala, diba? Tapos iniwan pa ako ni Jeffrey. Nawala siya na parang bula. Hindi mo lang alam kung paanong gabi-gabi hindi ako makatulog ng maayos, kakaiyak at kakadasal sa Diyos na sana hindi na lang ako magising kinabukasan kung mararamdaman ko lang uli yung sakit na pinagdadaanan ko. Pero ewan ko ba, sa kabila kasi ng lahat, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ang baby namin ni Jeffrey. Isa lang kasing ibig sabihin yan. Hindi nyo pa time ng anak mo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi nangyari yung mga naiisip mo dahil may dahilan pa rin kayo para magpatuloy sa buhay. Ay, hindi ko man personal na nararanasan ang pinagdaraanan mo. Pero naniniwala ako na malalampasan mo rin yan lahat at magiging okay din kayo ng baby mo. Tsaka Vanji, nandito naman ako eh. Diba, hindi lang tayo magpinsan? Mag-best friend din tayo. Kung kailangan mo ng emotional support, pwede kang pumunta sa bahay kasi welcome ka dun. Salamat talaga, Dana. Lagi ko namang sinasabi sa'yo na kung wala ka, baka naglalakad na ako sa kalsada na walang damit pang itaas. Ewan ko sa'yo. Pero seryoso, normal yun kasi pamilya tayo eh. Ang pamilya, hindi yan nag-iiwanan kahit na anong mangyari. Kaya nga naisip ko rin na bakit hindi mo nalang sabihin sa parents mo, sa mama mo, para naman matulungan ka rin nila at maalalayan. Hindi mo habang buhay na maitatago sa kanila ang pagbubuntis mo. Lalaki at lalaki ang tiyan mo, te. Naisip ko rin naman yan. Pero natatakot pa rin kasi kung sabihin sa kanila eh. Tapos iniwan pa ako ng tatay na magiging anak ko. Baka palayasin na talaga ako sa amin kasi nakakahiya akong anak. Di naman siguro aabot sa ganun. Oo, magagalit sila. Pero anak ka pa rin nila, diba? Sa ngayon, yun lang talagang naiisip kong paraan para kahit paano lumuwag yung dibdib mo at mabawasan ang bigat na dinadala mo. Pagkatapos akong kausapin ni Dana ay nagdasal po ako at lumapit sa Diyos, Papa Dudut. Alam ko naman na hindi ko maitatago ang bata sa tiyan ko ng mahabang panahon kaya may punto si Dana nang sabihin niyang ipaalam ko na sa mga magulang ko, lalo na sa mama ko. Pero takot na takot po talaga ako ng panahon na yon kaya hindi pa rin po ako kumbinsido kung paano ako aamin. Ayoko po kasing dumating sa punto na palayasin ako sa amin dahil saan na lamang kami pupulutin ng magiging anak ko. Ang sabi nila kapag para sa iyo ay para sa iyo. Kumbaga kahit na anong gawin mong alis nito sa sistema mo ay hindi ito mawawala sa iyo. Kaya nga matapos ang mga pumalpakong mga plano na alisin sa katawan ko ang baby namin ni Jeffrey ay tinanggap ko na lamang ang pagbubuntis ko. Marami po akong pagsisisi sa mga kapusukan ko sa nakaraan. Pero alam ko rin na hindi maitatama ng isa pang pagkakamali ang mga kamalian ko sa buhay at pagdidesisyon ng padalos-dalos. Kaya nga kahit pakiramdam ko ay naliligaw ako ng panahon na yon, nanalig pa rin ako sa Diyos na tutulungan niya ako. At isa na nga po marahil sa paunang sagot niya sa tulong na hinihingi ko ay matapos akong kausapin ng masinsinan ni Mama. Doon ko na rin po inamin sa kanya ang lahat-lahat. Ma, sorry po. Hindi ko po intensyon na maging kahiyan yun ni Papa. Alam ko po na nagkamali ako kaya humihingi po ako ng tawad. Umahan ka na nga, Vanji, anak. At ituloy ako naiiyak na rin.
Pero, di po ba kayo galit sa akin? Hindi niyo po ba ako palalayasin sa bahay natin? Bakit ko naman gagawin yun? Ngayon pa talaga na pinagbubuntis mo ang apo namin ng papa mo. Napakasama ako namang nanay kung gagawin ko yun. Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo, anak, pero hindi ko magagawa na itakwil ka. Siyempre mahal kita kahit pasaway ka. Mama naman eh. O bakit? Totoo naman, di ba? Kung nagagalit man ako ngayon, hindi sa'yo. Hindi rin sa baby mo. Kundi sa sitwasyon nyo at sa tatay ng anak mo. Napakawalang niya naman ang lalaking yun para maglaho na parang bula matapos kang buntisin. Kundi ba naman siya isa't kalahating duwag para talikuran kayo at hindi panagutan? Yan nga rin po ma ang gabi-gabi kong tanong sa Diyos. Kung bakit kailangan kong mag-isang harapin ang pagsubok na to sa buhay. Samantalang dalawa kaming bumuo sa batang to na nasa tiyan ko. Hindi ko po maintindihan. Ang dami kong tanong sa isip na hindi nabibigyan ng kasagutan. Anak, may mga tanong na hindi talaga natin nakukuha agad ang mga sagot. Siguro pagdating ng araw, doon mo na lang masasabi na nasagot na pala yung mga tanong mo sa isip. Tsaka sandali, sino bang may sabi sa'yo na mag-isa mong haharapin ang pagbubuntis mo? Hindi yan mangyayari dahil nandito kami na pamilya mo. Tutulungan ka namin sa abot na makakaya namin para maging magaan sa iyong lahat. Salamat po talaga, ma. Kasi nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pinangunahan lang po talaga ako ng takot kaya hindi ako nakapagsabi kaagad sa inyo. Pero tama si Dana. Dapat matagal ko nang inamin ng totoo habang pinagsisisihan ang mga kasalanan ko sa inyo. Ang tigas po kasi ng ulo ko. Naging pasaway ako at hindi ako nakikinig sa inyo. Normal na maramdaman mo ang matakot kasi naging mahigpit kami sa'yo. Pero naisip ko, may kasalanan din kami. Sana noon pa lang, imbis na lagi ka naming pinagagalitan o pinagbabawalan, kinausap ka namin ng masinsinan. Nang sa ganon, napapayuhan ka namin sa mga bagay-bagay. Bilang magulang, meron din kaming pagkukulang. Siguro, merong dahilan ng Diyos kung bakit nangyari sa iyo ang lahat ng to. Yun para mas maging malapit tayo sa isa't isa, anak. Pangako, lagi mo kaming masasandalan at maaasahan. Malaman pinapaiyak niyo naman po ako Nagsasabi lang ng totoo ang mama. Pwede po bang payakap? Oo naman. Halika, dali. Ang anak kong to, magiging magulang na rin. Nag-aalala pa rin po ako kasi wala akong kaalam-alam sa pagiging magulang. Matututunan mo rin yan. Basta lagi ka nang makikinig sa amin. Pangako, Mama. Hindi na po ako magiging pasaway. Wala po talaga tayong maililihim sa ating mga magulang dahil napapansin nila anuman ang bumabagabag sa atin. At napatunayan ko na po yan matapos sabihin sa akin ni Mama na may mga pagbabago sa physical appearance ko na nahalata na niya. Kaya naman nagka-idea siya na buntis na ako. Nang sabihin ko sa kanya na oo at matapos niyang malaman kung sino ang ama ng baby ko, pati na rin ang ginawang pang-iwan sa akin ni Jeffrey, bagaman nalungkot ay sinuportahan pa rin po ako at pinatawad ni Mama. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil hindi nila ako tinakwil sa pamilya namin, sa halip ay tinulungan at ginabayan nila ako sa buong panahon ng aking pagbubuntis. Noong una akala ko ay hindi ko kayang pangatawanan ang anak ko. Pero nang mailuwal ko na siya sa mundo, una kong ginawa ay humingi ng tawad dahil ginusto ko siyang mawala noon.
Tapos kasunod na po yung labis na tuwa at saya kasi sa wakas ay nakita at nahawakan ko na po siya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil normal ang anak ko at walang naging masamang epekto sa kanya mga ginawa ko noong araw para maalis siya sa katawan ko. Sa kasalukuyan ay may asawa na po ako, Papa Dudut, at tanggap ng mister ko ang anak ko kay Jeffrey. Masasabi ko rin na maswerte ako dahil nakakilala ko ng mabuting lalaki. Napaninindigan ako at ang anak ko sa dati kong boyfriend at ang pamilyang binuo namin. Tunay na mabuti ang Panginoon sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan at nagsisikap na makapagbagong buhay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang storya ng buhay ko at sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power po sa Barangay Love Stories, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanji. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang hindi pagtulong sa ibang tao minsan ay mas nagiging tulong pa para sa kanila. Lalo na kung buong buhay nila ang palaging inaasa nila sa iyo. Ikaw, kapuso, minsan ka na bang napagod na magbigay ng tulong sa mga taong importante sa buhay mo? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais kong magpasalamat dahil sa libu-libong mga kabarangay nating nagpapadala ng sulat sa inyo ay napili ninyo ang sulat ko. Ako nga pala si Mia, 27 years old, taga Cavite ako pero sa Pasay ako nagtatrabaho bilang office clerk. 3 kaming magkakapatid, ako po ang bunso. Pero dahil maagang nag-asawa at bumuo ng pamilya ang kuya at ate ko ay ako na rin ang tumayong breadwinner sa pamilya. Ako lang kasi ang nakatapos sa aming magkakapatid ng pag-aaral at nagkaroon ng regular na trabaho. Si Ate Bria ay iniwanan pa ng kanyang asawa, kaya naman sa bahay pa rin siya nakatira kasama ang kanyang 2 anak. Bumukod naman ng bahay si Kuya Timmy kasama ang asawa niya at 4 na anak, pero dahil wala siyang regular na trabaho, madalas din siyang nanghihiram ng pera sa akin. Ang papa ko naman, Papa Dudut, ay matanda na at minsan nang na heat stroke. Kaya palagi nasa bahay na lang din. Papa Dudut, ang kwento na ibabahagi ko ngayong tanghali ay hindi lang tungkol sa pamilya ko dahil meron po akong boyfriend, si Gary. College pa lamang ay nanliligaw na siya sa akin. Sinagot ko siya noong araw din ng graduation namin. Mabait po si Gary, gwapo at sobrang understanding. Sa 4 na taon ng relasyon namin ay may ilang beses niya na rin akong niyaya na magpakasal, Papa Dudut. Lahat po yun ay tinanggihan ko dahil alam ko na hindi pa tapos ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pero nang sumunod na taon sa araw ng birthday ko kung saan ay naghanda siya ng isang surprise party kasama ng mga naging dati naming kaklase noong college, ay hindi ko na natanggihan pa ang pang-5 wedding proposal niya. Hindi dahil sa na-caught off guard lamang po ako, kung hindi dahil sa totoo lang, gusto ko nang simulan na bumuo ng sariling pamilya kasama si Gary. Sa wakas, na-solo din kita, love. Lagi mo rin naman ako nasosolo sa apartment kapag pumupunta ka. Ang ibig kong sabihin, na-solo kita makadate ngayon. Ang tagal na kaya nating hindi nakakalabas ng tayong 2 lang. Ay, sa bagay. Ang dami ko kasing naging gastusin sa bahay. Alam mo na, wala na naman kasing trabaho ang ate ko eh. Kailan pa? Bakit parang ang bilis naman niya mag-end of contract? 2 weeks ago pa.
Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit parang ang hirap sa kanila ni Kuya na makakuha ng regular na trabaho. Buti na lang nga kahit papano, may trabaho ngayon si Kuya Timmy. Naku kung hindi, sabay pa sila nga asa sa akin ni Ate Bria. Pero mabuti at naisipan na ulit maghanap ng trabaho ng kuya mo. Sinabi mo pa, kung hindi pa siya muntikan ng layasan ng asawa niya, hindi pa talaga siya kikilos. Alam mo, kung anong sipag at diskarte mo sa buhay, sobrang kabaliktaran naman ng mga kapatid mo. Ay, oo nga eh. Ewan ko ba kung talagang swerte lang ba ako na regular kagad ako sa first job ko kaya hindi ako masyadong nahihirapan? O talagang malas lang sila sa trabaho na ina-applyan nila? Ang sabihin mo, kung tinapos muna nilang pag-aaral nila kagaya ng ginawa mo bago nag-asawa at gumawa ng pamilya, hindi sila mahihirapan na humanap ng maayos na trabaho. Sa bagay, yun din naman kasi ang palaging sinasabi ni Papa kapag sinisermonan niya ang mga kapatid ko. Kung hindi sila nag-asawa kagad o nag-anak, di sana kahit paano magangang buhay namin ngayon. Ay, hindi rin sana nabawi ng bangko yung bahay na matagal nang hinuhulugan ni Papa nung nakakapag-tricycle pa siya. Masyado na malungkot ang topic natin. Iba na lang pag-usapan natin. Date nating dalawa to pero parang magkasama tayo sa bahay nyo. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa ating dalawa. Ano namang pag-uusapan natin tungkol sa atin? Yung date ng kasal natin. Hindi pa kasi natin napaplano yon. Pwede naman na siguro nating simulang pag-usapan ngayon. Si Mami kasi kapag tumatawag sa bahay, medyo napapadalas ang pagtatanong kung kailan raw ba talaga tayo magpapakasal at gagawa ng sarili nating pamilya. Pero hindi ko rin naman sila masisi. Kasi syempre, bukod sa nasa tamang edad na tayo, ako lang yung inaasahan nila na makakapagbigay ng apo sa kanila. Okay ka lang? Ha? Oo naman. Hindi ka na kasi nakapagsalita dyan Hindi naman kita pinipressure At mas lalong hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa talaga magpakasal sa akin. Hindi naman sa ayaw pa kitang pakasalan. Siguro, hindi pa lang ako masyadong ready kasi, di ba nga, alam mo naman ang responsibility ko sa pamilya ko, di ba? Hindi naman kasi ibig sabihin na porke bubuo na tayo ng sarili nating pamilya, puputulin mo na ang responsibilidad mo sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Naiintindihan kita sa kang sitwasyon mo. Hindi naman sa nagiging selfish ako pero ang sa akin lang, sana minsan isipin mo rin yung tayong dalawa. Minsan nagigilty na rin ako sa pagiging sobrang understanding ni Gary sa sitwasyon ko. Pakiramdam ko kasi Papa Dudut ay natitake advantage ko yung pagmamahal niya sa akin at pagiging boyfriend ko. May point din naman kasi lahat ng sinabi niya. Kung tinapos lang sana ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila, 3 sana kaming nagtutulungan ngayon para sa pamilya. Sa totoo lang ako na rin kasi halos ang nagpapaaral sa 2 anak ni Ate Bria pati na rin sa panganay ni Kuya Timmy na nasa high school. Nakabukod nga ako ng apartment sa Pasay para malapit sa trabaho pero 2 beses sa isang linggo kung umuwi ako sa amin para lamang masigurado na may pera pa sila o pangkain sa bahay. Ilang beses na rin naming pinagtalunan ni Gary ang tungkol sa pagsuporta ko sa pamilya ko. Hindi naman sa ayaw niya sa ginagawa ko pero huwag ko naman daw sobrahan. Magtira naman daw ako ng para sa sarili ko o para sa aming dalawa. Naiintindihan ko siya kapag sinasabi niya yon, Papa Dudut, kasi alam ko na iniisip lamang naman niya ang magiging buhay naming dalawa sa hinaharap bilang isang pamilya. Sandali lang! Sino ba tong kumakatok sa apartment ko ng ganito kaaga? Oh, Kuya Timmy! Ikaw pala. Alika, pasok ka kuya. May inaasikaso ka ba dito sa Maynila kaya napadpad ka dito sa apartment ko? Hindi. Ano kasi, ang totoo, sinadya talaga kita dito. Ha? Bakit? May nangyari ba sa bahay kaya ka napasugod dito? Wala.
Ayos lang sila papa sa bahay. Mabuti naman. Kala ko naman sila ang dahilan kung bakit mo ko biglang pinuntahan dito. Pero ano nga ba yung kailangan mo, kuya? Ano kasi Mia mangungutang sana ako sa'yo. Ha? Para saan? Di ba may trabaho ka na? Oo, pero… natanggal kasi ako Ano? Bakit? Kailan pa? Nung isang linggo lang. Nadamay kasi ako dun sa mga sinumbong na nandadaya ng overtime sa time card nila. May isa kasing nahuli, sinumbong lahat ng mga kakilala niyang gumagawa nun. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Siyempre sayang din naman yun, Mia. Dagdag sa sweldo yun Kung nag-overtime ka na lang talaga at hindi ka na sana nandaya, di sana may trabaho ka pa hanggang ngayon. Ano ba, wag mo na akong sermonan. Nangyari ni. Ay, alam ba to ng asawa mo? Hindi pa nga Kaya nga nandito ako para mangutang, Mia. Bukas kasi yung schedule ng sweldo namin. Ayoko pa sanang malaman niya na wala na akong trabaho. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo? Mia, ayoko kasing magalit siya Magagalit talaga yon kasi nga ang ayos na ng trabaho mo dun sa factory tapos biglang ganyan pa. Alam mo naman yung nangyari dati, di ba? Muntik na siyang makipaghiwalay sa akin, Mia. Muntik niya na akong iwanan. Kasalanan mo rin naman kasi yon dahil ang tagal nang nagtatrabaho ng asawa mo para sa inyo. Hindi ko naman tinatanggi yun. Kaya nga gusto kong bumawi, Mia. Please naman Pautangin mo na ako. Ibabalik ko rin naman kapag nakahanap na ako ng trabaho Ay, kuya. Next week pa kasi yung sweldo ko Yung pera ko dito, pambayad lang ng apartment. Kung sabihin mo na lang kaya sa asawa mo yung totoo. Ayoko. Hindi pwede yung ganun. Malalaman at malalaman din naman niya yun Bakit hindi mo pa ngayon ipaalam? Hindi mo kasi naiintindihan, Mia Ayokong sabihin sa kanya kasi baka makasama sa magiging baby namin kapag nag-away ulit kami. Ano? Magkakaanak na ulit kayo? Oo. 3 buwan na siyang buntis. Kaya Mia, please. Kahit para sa magiging baby na lang namin ang isipin mo. Hindi na para sa akin. Pahiramin mo na ako ng pera kahit ngayon lang. Hindi ko na rin natiis na hindi pahiramin ng pera ang kuya ko nang malaman ko na ipinagbubuntis ng asawa niya ang magiging ika-4 na anak nila. Magkahalong awa at inis ang naramdaman ko pagkatapos kong iabot ang pera sa kanya, Papa Dudut. Ang nasa isip ko ngayon pa nga lang na 3 pa lang ang anak niya ay hirap na silang mag-asawa. Paano pa kaya kapag nadagdagan pa? Kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi kaagad nakahanap ng trabaho si Kuya Timmy. Naulit ang panghihiram niya ng pera nang maging komplikado ang pagbubuntis ng asawa niya. Sinabayan din niyo ng panghihiram ng pera sa akin ng isa ko pang kapatid para sa pag-a-apply niya raw sa trabaho. At dahil wala naman talaga akong masyadong sariling ipon, ang ipon na pera para sa kasal namin ni Gary ang madalas na nagagastos ko, Papa Dudut. Bumabawi na lamang ako ng overtime sa trabaho para mapalitan yon. Hindi rin kasi kagad nababayaran ng mga kapatid ko ang inutang nila sa akin at madalas nababaon na sa limot ang mga utang na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pag-aalaga ko sa pamilya ko ay nakakalimutan ko na rin ang sarili ko, Papa Dudut. Pati na ang plano naming pagpapakasal ni Gary ay parabang nawawala na sa sariling plano ko na sobra niyang kinakatampo sa akin. Masyado na akong nagfo-focus noon sa pamilya ko. Ibinibigay ko ang lahat ng gusto at kailangan nila at naisip ko na paano naman ako. Palagi na lang ba talaga na sila ang uunahin ko? Ayoko rin naman na mawala ang lalaking mahal ko at sigurado ako na mahal ako ni Gary at ilang beses ko na yung napatunayan dahil sa sobrang haba ng pasensya niya sa akin. Pero lahat naman siguro ay may hangganan, Papa Dudut. Lahat ay pwedeng mapagod at ayokong dumating ang panahon na sa akin naman mapagod ang boyfriend ko. Papa Dudut, pumayag na rin po ako na ipaalam kay Papa ang plano namin ni Gary na magpakasal. Gusto ko na rin simulan ang totoong plano ng kasal, hindi para takasan ang responsibilidad ko sa pamilya ko, kung hindi syempre para ibigay sa sarili ko ang totoong kaligayahan na alam ko namang deserve ko na rin. Kaya nang umuwi ako ng Cavite ay isinama ko si Gary at sa bahay kami nag-dinner kasabay nina Papa
at ni Ate Bria. Ate, di ba sabi mo nag-a-apply ka nung isang linggo dyan sa malapit sa mall? Natanggap ka na ba doon? Hindi ako natanggap eh. Tapos na raw kasi ang hiring nila. Hala, sayang naman. Kaya nga eh, hindi pa ako umabot. Pero nag-iwan naman ako ng resume sa kanila. Bakit kasi hindi ka nalang mag-call center? Di ba mas malaki ang sweldo doon? Papa, alam niyo naman po na hindi ako magaling mag-English, hindi kagaya ni Mia. Nakailang apply na rin naman ako doon pero lagi lang akong bumabagsak. Ang sabihin mo, hindi ka kasi nag-aral ng mabuti. Pareho kayo ng kuya mo. Sinayang lang ang paghihirap ko sa trabaho. Papa, wala naman dito si Kuya. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Ay, kung bakit kasi magpapabuntis ka na lang, sa adik pa! Buti na lang nakulong na talaga ang hayop na yon. Kaya ikaw, Mia, huwag ka muna magpapakasal hanggat hindi pa gumiginawa ang buhay natin, ha? Papa, ang totoo po, napag-usapan na po namin ni Gary na sisimulan na po naming planuhin ang kasal naming dalawa. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Oo nga, Mia. Bakit parang biglaan? Buntis ka ba? Hindi ate. Bale, pagpaplanuhan pa lang naman po namin ni Mian lahat. Siguro po sa susunod na taon pa naman po yung kasal. Pero bakit para pabigla-bigla naman yata? Hindi naman pala buntis si Mia. Hindi naman po to biglaan. Gusto lang po namin na habang sinisimulan namin ang mga plano, alam niyo na po ni na ate. May magagawa pa ba ako? May mga sariling isip at pera na kayo. Pero sana, Mia, huwag mo pa rin kakalimutan ang responsibilidad mo sa bahay na to. Alam mo naman tong ate mo, hindi maaasahan. Paggastos pa nga lang sa dalawang anak niya sa'yo pa umaasa. Paano pang paggastos dito sa bahay? Huwag po kayong mag-alala, Tito. Kung kukuha man po kami ng bahay, syempre sa malapit lang po dito para hindi po mahirapan si Mia na puntahan kayo. Bakit bubukod pa kayo? Di ba wala naman ang mga magulang mo dito sa Pilipinas? Bakit ilalayo mo pa tong anak ko sa akin? Hindi naman po sa ganun, Tito. Kaya nga po sa malapit lang po kami kukuha ng bahay. Papa, syempre, lagi ko naman po kayong pupuntahan dito. Kung gusto nyo nga po, araw-araw pa bago ko pumasok sa trabaho Kung gusto mo ng takasan ng responsibilidad mo, sabihin mo na sa akin na mas maaga para na paghahandaan ko. Hindi yung idadaan mo pa sa pakasal-kasal na yan. Tik na. Alam mo namang, ikaw na lang inaasahan ko Tapos gagayahin mo pa tong ate mo. Kayo talaga magkakapatid. Pare-pareho kayo mga walang utang na loob. Papa Dudut, nasaktan po ako sa sinabi ni Papa. At hindi ko naman talaga tinatakasan ng responsibilidad ko at gusto ko lang na simulan na ang plano ng pagbuo namin ni Gary ng sariling pamilya. Hindi ko alam kung bakit iba ang dating kay Papa sa gusto namin gawin ni Gary. Pagkatapos ng dinner ay nagpaalam si Gary na magpapahangin lamang sa labas ng bahay. Ramdam ko na nagpipigil na rin siya ng inis dahil sa mga inasal ni na Papa at Ate Bria. Kahit naman ako ay ganun din. Lalo na sa paulit-ulit na pagpapaalala sa akin ni Papa tungkol sa responsibilidad ko sa pamilya at sa utang na loob ko sa kanya bilang tatay ko. Mabuti na lang talaga at sobrang understanding ng boyfriend ko at naiintindihan niya ako at ang sitwasyon ko sa pamilya ko. Pero tama si Gary. Habang maaga ay kailangan ko na silang sanayin na hindi ako po pwedeng asahan sa lahat ng oras. Kailangan ay sanayin ko na ang sarili ko na tiisin sila para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At ipaparealize sa kanila na karapatan ko rin ang magkaroon ng sariling buhay. Ay, buti na lang hindi traffic Nakauwi ako kagad ng maaga. Saan yung susi ko? Mia? Oh, kuya, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito sa labas ng apartment ko? Hinihintay ka makauwi galing trabaho. Ganun ba? O halika, pasok ka muna. Malamig dito sa labas. Wag na.
Hindi na. Ayos lang ako dito. Sigurado ka? Para naman may pagtimpla kita ng kape. Hindi na, salamat. Hindi na rin naman ako magtatagal eh. Mia. Alam mo namang wala pa rin akong trabaho, di ba? Ano kasi Ay, pumunta ka na naman dito para manghiram ng pera. oo sana. Alam na ba ng asawa mo na wala ka ng trabaho? Sinabi mo na ba sa kanya yung totoo? Hindi pa rin eh. Kailan ba balak ipaalam sa kanya? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, ipapaalam ko agad sa kanya. Araw-araw naman akong umaalis ng bahay para mag-apply kung saan-saan eh. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya yung totoo eh? Maiintindihan ka naman niya. Ayoko nga kasing makasama yun sa kalagayan niya ngayon, Mia. Pero kuya, hindi naman pwede na sa tuwing mauubos ang pera na pinapahiram ko sa'yo para sa budget ninyo sa bahay, pupuntahan mo ko dito para umutang. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala na akong masyadong ipon. Lalo na pasukan na ng mga bata sa school. Ay, hindi naman to tungkol dun eh. Hindi ako nangungutang sa'yo ng pang-budget sa bahay. Dinugo kasi yung asawa ko kahapon at nalaman namin na may komplikasyon siya sa pagbubuntis. Hala, ano nangyari? Ano raw dahilan ng komplikasyon niya? Hindi pa nga namin alam eh. Kaya nga nangungutang ako sa'yo ngayon kasi gusto ko siyang ipa-check up sa espesyalista. Sigurado kasi ako na pagdating namin doon maraming test ang gagawin sa kanya. Maraming gastos, Mia. Alam ko naman na marami na akong utang sa'yo eh, pero please naman oh. Sana wag mo akong tanggihan ngayon, please. Kailangan ko talaga ng pera eh. Kailangan ka namin ng asawa ko. Ang sabi ko noon ay sisimulan ko ng tiisin ang pamilya ko. Sasanayin ko na ang sarili ko na hindi sila pinagbibigyan sa pangangailangan nila. Sasanayin ko na sila na hindi ako palaging nandito para sa kanila. Pero mahirap pala talagang gawin yon lalo na kapag nakasanayan ko ng tumulong kahit na wala na akong maibigay at matira sa sarili ko. 2 araw lang pagkatapos manghiram ng pera ni Kuya Timmy ay bumalik siya sa apartment para manghiram muli. Marami kasing nireseta ang doktor para sa asawa niya at masyadong mahal ang mga gamot. Pero sinabi naman niya sa akin na alam na ng asawa niya na ako ang gumagastos sa kanila dahil wala na siyang trabaho. At dahil masyadong mahal ang mga gamot na kailangang bilhin ay nagsimula ko ng magastos ang ipon namin ni Gary na dapat ay para sa kasal namin. Marami pa kasing test na ginawa sa asawa ng kuya ko. Marami ring dumagdag na mas mahal na gamot. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Kuya Timmy. Alam kong may pangako na ako kay Gary at sa sarili ko na kailangan ko silang turuang dumiskarte sa buhay. Kailangan kong tiisin na hindi sila tulungan pagdating sa pera. Pero hindi ko pala kaya lalo na kapag alam kong naiipit na sila sa mahirap na sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot malaki-laki na rin ang nabawas ko sa ipon namin ni Gary. Ako na rin kasi halos lahat ang naglalabas ng pera para sa pagpa-follow up check-up at mga gamot ng asawa ni Kuya Timmy. Tinago ko yon sa boyfriend kong si Gary dahil alam ko na pag-aawayan namin ang lahat. Pero nalaman niya rin nang magastos ko ang pang down payment para sa reservation ng restaurant kung saan ay plano namin ganapin ang reception ng kasal namin. Hindi tuloy namin na-avail ang 50% discount promo ng restaurant dahil hindi kami umabot sa deadline ng bayaran. Sobra naming pinagawayan yun ni Gary. Alam kong hindi lang dahil sa nasayang ang discount ang kinakagalit niya, kung hindi ang muli kong pagtulong sa kuya ko. Paano raw ba sila matututo na dumiskarte o tulungan ang mga sarili nila kung palagi ako nagbibigay sa kanila? Hanggang sa sinabi niya sa akin na i-postpone na lamang ang plano naming pagpapakasal. Hindi niya raw ako pinapipili sa kanila ng pamilya ko pero sana raw ay alamin ko raw muna kung ano at sino ang priority ko. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding pagod, physically and mentally.
Kaya nag-file ako ng 1 linggong leave sa trabaho at nagbakasyong mag-isa. Hindi ako umuwi ng 1 linggo sa bahay para makapag-isip ako ng maayos. Hindi ko rin sinasagot ang mga text o tawag ni na Papa. Wala akong kinakausap sino man sa pamilya ko at pagkatapos ng bakasyon ko ay nag-decide na akong umuwi sa bahay namin. Mano po, Pa? Mabuti naman at umuwi ka na. Aba, 1 linggo ka rin hindi nagparamdam dito sa bahay ah. Oo nga, Mia. Hindi ka sumasagot sa mga text o tawag ko. Saan ka ba talaga pumunta at hindi mo sinasagot kahit text man lang ng ate mo? Wala ka rin naman daw sa trabaho pati na sa apartment. Nagbakasyon lang po. Wala rin naman po kasing signal dun sa pinuntahan ko. Bakit hindi mo man lang sinabi? Sana naisama mo man lang yung 2 bata. Wala pa naman silang pasok sa eskwela nung Teacher's Day. Hoy, yung bill nga pala ng tubig at kuryente, nasa ibabaw ng rep ha. Kailan ba ang balik mo sa trabaho? Dalhin mo na lang din yan doon para mabayaran mo. Saka, ubus na rin pala tong ginrocery mo dito na pagkain sa bahay. Di ka man lang kasi nag-iwan ng kahit konting pera bago ka pumunta sa bakasyon-bakasyon na yan. Hindi na po ba talaga ako pwedeng umuwi dito? Nang hindi niyo ako hinihingian ng kahit na ano? Ano sabi mo? Lagi na lang po ba talagang ganito? Mia, ano bang pinupunto mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Yung tono ng pagsasalita mo, ayusin mo ah. Nakapagbakasyon ka lang kung saan. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Paulit-ulit na lang po kasi. Sa tuwing uuwi ako dito sa bahay, ang gagawin ko lang, kukunin yung mga bills na kailangan bayaran, mag-aabot ng pera ng panggastos sa inyo. Sa apartment naman, si Kuya Timmy pupunta sa akin doon para mangutang nang hindi rin babayaran. Tapos araw-araw, linggo-linggo. Ganito na lang ang routine ko sa bahay na to. At sa buhay ninyo. Sinabi ko naman sa'yo na naghahanap na ako ng trabaho, di ba? Isa hindi ako kasing swerte mo eh. Malas ako sa trabaho. Malas ka lang ba o sadyang hindi mo lang talaga sineseryoso ang paghahanap? Dahil alam mo na may kapatid ka na aasahan para sa mga anak mo. At saka bakit hindi mo kontakin yung magulang ng tatay ng mga anak mo? Bakit kailangan mong akuin lahat ng responsibilidad mo sa 2 bata at iasa sa akin? Napapagod ka na ba sa amin ng pamilya mo? Kung oo, di umalis ka na ngayon di sa harap ko. Wala kang utang na loob. Papa! Mahal ko po kayo pero bawal na po ba ako mapagod? Bawal na po ba akong magreklamo o magsalita sa bahay na to? Ano po ba talagang papel ko dito sa bahay na to, ha? Anak niyo ba ako? O bangko ng buhay ninyo at ng mga kapatid ko? Kasi hindi pwedeng habang buhay na lang na nakaasa kayong lahat sa akin! This time, Papa Dudut, ay seryoso na ako sa desisyon ko na piliin na ang sarili ko. Ilang beses pa ring lumapit sa akin si Kuya Timmy para mangutang pero 1 beses ko na lamang siya pinahiram ng pera at sinabi ko na huli na muna yon. Wala nang natira sa akin kaya wala na akong mapapahiram pa sa kanya. Sa bahay naman ay binigyan ko ng sapat na pera si Ate Bria na pang-a-apply niya ulit or gagamitin niya sa pag-a-apply. Sinabi ko na kailangan niya yung tipirin dahil kapag hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho, sa iba na lamang siya mangutang para sa gagamitin niyang pera. Sinabi ko rin na kung hindi pa talaga siya makahanap ng trabaho ay kontakin na niya na lamang ang magulang ng dati niyang kinakasama para hinga ng suporta sa mga anak niya. Ako pa rin ang nagbabayad ng mga bills sa bahay at bumibili ng maintenance na gamot ni Papa. Pero pinaalam ko sa kanya ang plano ko na pagpapatayo ng tindahan para kahit papaano ay may pagkakakitaan siya ng pera habang nasa bahay. Seryoso na ako sa ginagawa kong pagdidisiplina sa pamilya ko pagdating sa pera, Papa Dudut. Baka nga kasi tama si Gary sa sinasabi niya sa akin. Mas matutulungan ko sila kung hindi ko na sila tutulungan pa para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi palaging umasa sa akin. Ngayon ay isang bagay na lamang ang gusto kong ayusin, ang relasyon at napospone na plano naming pagpapakasal ni Gary. Sa ilang linggo na pagkukul off namin ay hindi niya sinasagot ang mga text o tawag ko.
Naiintindihan ko naman yon dahil alam kong napagod lang talaga siya sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Kaya ako dapat ang gumawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa. Alam ko kapag ganitong oras, dito nakatambay si Gary sa coffee shop eh. Sana nandito siya. Ayun, nakita ko na siya. Huh? Teka lang. Sino yung babaeng kasama niya? Bakit parang ang sweet nila? Tsaka bakit naghahalikan sila? Mga walang niya kayo! Sandali lang, nagkakamali ka! Tumahimik ka dyan, malandi ka! Mia, tama na! Tigilan mo na si Lexi! At ikaw, kaya mo pala kinansel yung kasal natin dahil may ibang girlfriend ka na! Excuse me? Hindi niya ako girlfriend. Hayaan mo kasi munang mag-explain ng boyfriend mo bago ka mag-iskandalo dyan. Tumahimik ka, malandi ka! Aba, matapang pala tong girlfriend mo, Gary eh. Buti na lang nasa labas tayo ng coffee shop. Kung hindi, nakakahiya. Lexi, sorry but please, iwanan mo na muna kami. Whatever, magsama kayong dalawa. Bakit sa kanya ka pa nagsusorry? Sabihin mo nga sa akin. Siya ba yung ipinalit mo sa akin? Pwede ba, Mia? Hindi ko nga siya girlfriend. At mas lalong hindi kita pinagpalit sa kanya. Eh bakit kayo nag-aalikan? So ano pala kayo? Friends with benefits? Parang ganun na nga. Walang iya ka talaga! I'm sorry. Hindi ko naman gusto na lokohin ka pero tatapusin na talaga namin kung ano man yung meron kaming dalawa. Ikaw naman kasi talagang mahal ko at alam ni Lexi yun. So dapat pala matuwa pa ako. Gary, binigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Pero bakit kailangan mo pang mambabae? Pinili kita kaysa sa pamilya ko pero bakit kailangan mo pang gawin to? Pinili kita, Gary! Naiintindihan mo ba yon? Pinili kita! Teka lang. Anong ibig mong sabihin? Nag-usap kami ni na Papa at ng mga kapatid ko. Ang sabi ko pagod na ako sa kanila. Na oras na para piliin ko naman yung sarili ko. Napiliin kita. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Dahil gusto kong ayusin na natin yung relasyon natin. Mia, sorry talaga. Talaga napagod lang ako. Okay lang naman sa akin na maging second option mo ako pero sana kasi maramdaman ko man lang na kahit konti, pwede mo ako maging priority sa buhay mo. Bakit ako? Sa tingin mo ba, hindi ako napapagod? Sa'yo? Sa papa ko? Sa mga kapatid ko? Gary, ikaw na lang yung kakampi ko eh. Kasi akala ko kaya mo kong intindihin hanggang sa huli. Nung umalis ka ng apartment, binigyan kita ng time para mapag-isa. Sinunod ko yung sinabi mo na pag-isipan ko yung mga nangyayari sa ating dalawa. Kaya nga handa na ako i-give up ang family ko para sa'yo eh. Tapos, ito lang pala yung makikita ko? Hindi ko naman tinatanggi na nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Ikaw lang ang gusto ko makasama sa habang buhay. Kaya nga inako ko na yung ibang responsibilidad mo. So sinusumbat mo na sa akin lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko? Hindi naman, pero sana pakinggan mo yung side ko na hindi ko ginustong mambabae. Ang kailangan ko lang talaga yung tao na handang makinig sa lahat ng bigat na dinadala ko. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo lahat eh. Kasi alam ko na nahihirapan ka na rin sa pamilya mo. Dadagdag pa ba ako? Kaya tumikim ka na lang ng iba, ganon? Alam mo, Gary, tama na. Wala nang pupuntahan tong usapan na to eh. Tapusin na lang natin ang lahat ng to. Papa Dudut, hindi ko na muli pang kinausap si Gary. Ilang beses niya akong pinuntahan sa apartment pero hindi ako lumalabas kapag alam kong nandun siya. Nagpalit na rin po ako ng cellphone number at nag-deactivate ng mga social media accounts ko. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit at paano niya yon nagawa sa akin. Oo, nag-decide kaming i-postpone muna ang kasal dahil gusto niyang alamin ko muna ang priority ko sa buhay. Ginawa ko yon, Papa Dudut, at siyang pinili ko. Kaya nga sinimulan ko ng tiisin ang pamilya ko para sa kanya.
para malaman niya na sa pagkakataon na ito ay relasyon naming dalawa ang pinipili ko. Pero nagkamali pala ako. Sandali lang kaming nag-cool off para ayusin ko ang sarili at ang pamilya ko, pero nagpadala kaagad siya sa tukso. At kahit na ilang beses niyang ipaliwanag sa akin na wala silang naging relasyon ng office mate niyang si Lexie, ay gumawa pa rin siya ng kasalanan. Niloko niya pa rin ako. At hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin at kalimutan ang kasalanan niya pagkatapos ko siyang piliin kesa sa pamilya ko. Tinuloy-tuloy ko naman ang ginagawa kong pagbabawas ng tulong kina Papa. Nakikita ko ang magandang naging epekto noon sa kanila, Papa Dudut. Nakahanap ng trabaho ang dalawang kapatid ko at si Papa naman ay inaasikasong mabuti ang pinuhunan kong tindahan para sa kanya. Mas nakatulong talaga ang ginawa ko para matuto silang dumiskarte sa buhay at tulungan ang mga sarili nila. Hindi ko naman kinakalimutan ang responsibilidad ko sa pamilya ko na maaga kong inako at ginampanan. Pero alam ko na sa edad namin dapat ay matutunan na naming tumayo sa sarili naming mga paa at gampanan ang kanya-kanyang responsibilidad. Dahil hindi pwede na habang buhay ay iasa nila sa akin ang lahat ng pangangailangan nila. At sana kapag dumating na ang araw na ako naman ang may sarili ng pamilya ay magawa ko rin silang asahan sa anumang bagay o tulong na kailangan ko, kagaya ng naibigay ko sa kanila sa napakahabang panahon. Papa Dudut, muli ako nagpapasalamat sa pagbasa ninyo ng sulat ko na ito at sana ay nakapag-iwan po ng inspirasyon ang kwento ng buhay ko, lalo na sa mga kagaya ko na maagang naging breadwinner ng pamilya. Hindi naman kasi talaga masama ang tumulong. Sumasama lamang kapag sumusobra na ang ibinibigay natin sa kanila. Dapat alam natin kung paano at kailan magtitira ng para. Minsan kasi ay nakakalimutan na natin na kailangan din nating mahalin ang mga sarili natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong lahat na mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.